Sa pag-click ng channel ko na ito mga kaibigan, at ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay about sa 4 cash flow quadrants. So, ano ba yung 4 cash flow quadrants? Ano ba sa palagay natin yan? No? Kailangan natin pag-aralin yan mga kaibigan. No? So, ito sa isa sa mga pinakamagandang topic na gusto ko ang ating pag-aralan yung quadrant na ito, kung ano ba 'to, 'no? So, ang pagkakaalam ko lang mga kaibigan, yung quadrant yung first quadrant, second quadrant, third quadrant, at saka yung fourth quadrant yung sa mathematics. Pero halos hindi ko na rin kasi gaanong na familiarize mga kaibigan kasi ang binigay sa akin na topic ay economics, 'no? At saka binigay din yung ESP, edukasyon sa pagpapakatao, at saka yung hindi ko rin gusto na subject yung MAPI kasi hindi naman ako marunong sumayaw, di rin ako marunong kumanta, di rin ako mahilig sa arts, no? At saka sa PE naman ay parang hindi rin ako mahilig sa mga ganun kaibigan, no? So, ang nasa isip ko kasi kaibigan na lahat ng gusto kong mangyari sa buhay ko ay yung umasinso, no? So, pinasok ko na lahat yung iba-ibang klaseng trabaho. Baka nandito lang yun sa pag-usapan natin ngayon. Kaya napakaganda ng topic na ito, kaibigan. Tapusin nyo para makakuha kayo ng idea, no? So, minsan mga kaibigan, naisip natin kaibigan na pagwapo yung isang tao, posibleng napakaswerte niya, no? Posibleng makuha niya lahat yung mga pangarap niya mga kaibigan. No, pag pangit ang isang tao, parang ang pangit din ang kanyang tawag nito, yung buhay niya mga kaibigan. Yan yung na-observe ko. Pag ang isang ano tayo mga kaibigan, nagtimpla tayo ng spirulina cereal. Ito yung ginagamit ko, no? Spirulina cereal. Ayan. Marami akong stock dito sa bahay, kagaya ng sabon, shampoo, kape, tsokolate, no? Mga tea, mga herbal ng DXN. No? Ako ay isang DXN stockholder dito sa aming bayan o sa aming barangay. Kaya kung malapit lang kayo dito sa amin ay pwede kayong pumunta, makipag-ugnayan o kaya bumili kayo ng products, tsaka at nang matulungan na rin kayo mga kaibigan. So, balik tayo dito kaibigan sa cash flow quadrants. The four ways produce income, no? Pasensya na kayo sa boses ko mga kaibigan kasi marami tayong alam na lingwahe, no? May mga Tagalog, Bisaya, kaya kung ano-ano na lang yung mga tono ng ano natin kasi ako isang lagalag, no? Kahit saan-saan pumupunta ako dahil ako ay adventurer tayo mga kaibigan, no? So, adventure ng ating buhay kaya nagkaroon tayo ng experience kung ano na yung nangyari sa buhay natin mga kaibigan. So, by the way mga kaibigan, ang profession ko pala ay isang guro, no? So, sinabi ko na kanina, hindi ko na lang patagalin talaga. I-explain ko na lang dito mga kaibigan kung ano ba yung cash flow na yan, yung quadrant na yan, yung 4 quadrant na yan, 4 cash flow ng ating buhay mga kaibigan. So, dito kaibigan yung left quadrant mga kaibigan, ano siya, yung employed, self-employed. No? Dumaan ako dyan mga kaibigan sa pagiging empleyado, pagiging self-employed. No? Dumaan ako dyan, no? Nag-empleyado ako. Nagtrabaho ako bilang isang security guard. Empleyado ako ng private company dyan sa Mandaluyong. Naging patayo-tayo sa lahat ng mga halos detachment na na-assignan ko. May sa call center, sa Ortigas, sa Pasig, Mandaluyong, Quezon Avenue, ganyan. So, dyan sa International School Manila, ISM sa Taguig, din sa Makati. So, naging empleyado ako hanggang sa na-promote ako bilang isang inspector, hanggang sa naging quality inspector ako mga kaibigan.
sa isang security company dyan sa Mandaluyong. Maganda naman yung offer sa akin dyan mga kaibigan. No? So, dumating yung time dyan na ang rason ko talaga bakit ako nag-security guard ay gusto kong pumasa. Dahil hindi pa ako pumasa noon ng mga time na yun. At sa awa naman ng Panginoon ay pumasa na nga ako. At ngayon ay isa na akong guro at nagtuturo na rin ako. Dito naman mga kaibigan sa self-employed. Yung pagiging self-employed, no? So, apply, dumaan tayo dyan, di ba? Apply, nagtinda-tinda tayo ng mga sinturon, no? Titinda tayo ng mga tape, titinda tayo ng kape, naikot-ikot tayo. Dahil ayaw natin ng may amo tayo. So, self-employed, tawag doon, no? Pag ikaw ay may isang nagtatrabaho ka, halimbawa may opisina ka, self-employed ang tawag doon. Empleyado ka sa sarili mong company. Pwedeng opisina, pwedeng sarili mo na ring kagaya ng mga na yan, yung mga doktor na yan na sarili siya ng opisina, mga private doctor, yan yung mga self-employed. Mga attorney nagkaroon ng sariling opisina, self-employed yan. Yan yung left quadrant. Yung sa right quadrant naman mga kaibigan, yung business owner. Tatayo ng mga negosyo. Excuse me po. Tatayo ng mga negosyo, business owner. Yung mga business owner mga kaibigan, yan yung mga nagtatayo ng sarili negosyo kagaya ng mga Happy Mart o kung ano bang mga pangalan ng negosyo nila. No, may mga supermarket. Yung mga business owner, karamihan dyan talagang malaki yung income nila. So malaki ang puhunan, malaki ang gastos, malaki din yung rest. So yung isa pa dyan kaibigan, yung investor. Nag-invest ka. No? Nag-invest ka, halimbawa, nag-invest ka sa mga isang malaking company. No? Nag-invest ka ng SM. Naging investor ka sa SM. Naging investor ka sa mga real estates. No? Nag-invest ka ng malaking halaga. So, mga investor yan sila. Mayroon silang share. Ang kanilang mga company. Nag-share sila. Mayroon silang sharing of the company. Investor ka ba ngayon ng Coca-Cola? No? So, ano yung mga sikat na mga company dyan? No? Mag-invest ka. Mayroon na tayo ngayong Philippine stocks. No? Bibili ka ng share. Ako, nag-share ako sa Philippine stocks dyan. No? Tinaray ko lang, nasa GCash naman, mag-share ka dyan. Pwede kang mamuhunan ng kano. Depende sa'yo. No? Try ako ng 3,000, 5,000, ganyan. So, pero yung mga investor na mga malalaki, mga kaibigan, pwede kayong mag-direct, no? Mayroon naman tayong Philippine stocks. Pwede kayong mag-direct, mag-stocks doon. Pero kagaya sa akin na nag-aaral lamang na na-observe ko kung ano yung mga talaga, inaaral ko lang yung kumbaga willing to risk naman ako. Pero dyan basta mga legit lang, no? Pag business na nga rin tayo ng na-scam, di ba? So, hindi natin pag-usapan yung scam, yung investor muna, no? So, yan yung 4 cash flow quadrants. So, next dito mga kaibigan, ito na, no? The cash flow quadrant, no? Schools won't teach you this. Hindi namin pinag-aralan sa school to, mga kaibigan, no? Sabi nga dati nung una kong seminar dito sa DXN International na ang mga nag-aaral lang daw nito ay mga mayayaman na mga negosyante. Nag-aaralan daw to doon sa sikat na university sa ibang bansa. Pero dito, mga kaibigan sa DXN International, papaliwanag natin. Bakit, ano bang purpose? Bakit pinapaliwanag ito sa atin bilang isang mga new member? No? Para kasi mga kaibigan, maintindihan natin. Papasok doon sa kukutin natin kung ano yung bakit umasinso yung iba naghihirap. Alam niyo mga kaibigan,
ang tatay ko ay isang mangingisda. Habang nangingisda kami, ino-observe ko yung tatay ko, naawa na ako sa kanya kasi matanda na, wala namang pag-asenso sa buhay. Kahit gulong ng bisikleta hindi kayang bilhin. Kahit isang hollow blocks, yung bahay nga namin walang hollow blocks kahit isa. Walang steel bar kahit isa. Napakahirap mga kaibigan. Kaya nangarap ako na sana daw dumating yung time na magkaroon ako ng kaliwanagan para magkaroon ako ng ayaw ko ng buhay na ganun mga kaibigan. No? So, yan. Yung sinabi ko kanina kaibigan. So, success resources, no? So, ito yung pagiging employee natin. Tingnan nyo. Employee. Meron siyang time. No leverage. Kapag empleyado ka, sariling katawan mo yung ginagamit mo para ikaw ay kumita. Tama ba mga kaibigan? Sariling katawan mo yung ginagamit mo para ikaw ay kumita. Madaling salita dyan, walang asenso dyan. Mga kaibigan, sa pagiging empleyado. Walang asenso dyan sa pagiging empleyado. Kaya hindi ako nagtatagal sa isang trabaho pag wala akong asenso. Kung hindi ako maasenso. Hindi ko yan siniseryoso mga kaibigan. Yung mga trabaho na walang pag-asenso. Ni sarili kong bahay ay hindi ko mabili. No. Kaya baguhin natin yung mindset natin kaibigan. Mindset yung baguhin natin. No. Huwag tayong magpatuloy sa pagiging empleyado. Okay maging empleyado. Gawin yung part-time. Or kung nag-full-time kayo sa pagiging empleyado, maghanap kayo ng part-time na trabaho o kaya part-time na negosyo o kaya other source of income. No? Huwag tayong umasa sa isang source of income lamang. No? Karamihan mga kaibigan umaasa dyan. Kaya kung napanood mo yung video na to ngayon, kung sino yung tao nag-imbita sa'yo, o kaya ikaw mismo kapag na-click mo yung video na to, mag-comment ka na at magpasalamat sa baba. Dahil sinishare ko sa inyo ito. No? Dahil lang din to sa aking mga natutunan. At saka na-encourage ako na talaga naman kapag mag-focus tayo sa pagiging empleyado, wala tayong asenso. Kailangan natin ng multiple source of income. Huwag kayong umasa sa sariling lakas. Ang ibig kong sabihin yung hindi mo kailangan ng ibang hindi mo kailangan ng extra income. Sarili mo lang yung iniisip mo na kayang-kaya mo. Kailangan natin magkaroon ng another source of income or extra income. So, okay maging empleyado, pero huwag kayong mag 100% hanggang sa tumanda kayo. Ano niyo yan? Baguhin niyo yung mindset ninyo, mga kaibigan. So, next dito, sa baba, no? Balik tayo sa baba. Yung no leverage pa rin. Walang asenso pag no leverage, self-employed. No? Pwede ka mamasenso dyan. No? Pwede ka rin kumita ng medyo malaki. Pero, paano pag mawala na yung lakas mo? Kailangan tingnan natin yung mga taong umasenso. Hindi man totally tayo magiging kagaya nila. Pero at least nakakuha tayo ng idea, no? Nabanggit ko na yan kanina, nagbigay na ako ng example dyan sa self-employed. So dito tayo sa leverage mga kaibigan. Ito yung pinaka maganda. So pasok dyan yung MLM o kaya network marketing. No? Business owner, network marketing, leverage, people, maraming tao. No? Maraming income kasi ginamit niya yung power of leverage. Investor, no? Maraming pera, passive income dahil ginamit yung power of leverage. Kung pansinin niyo mga kaibigan, self-employed at saka empleyado, no leverage. Kasi hindi sila gumamit ng leverage. Hindi sila gumamit ng passive income. Ano ba yung magkaroon ka ng leverage at saka passive income, no? Income not dependent on your presence, no? Hindi mo kailangang nagbantay ka, maging security guard ka para magkaroon ka ng income. No? Hindi mo kailangan 8 hours magtrabaho ka para magkaroon ka ng income. Yan yung mga empleyado.
Yan mga kaibigan, ang dapat isipin natin. So, nakuha nyo ba ang pagkakaiba ng dalawang mindset, empleyado, self-employed versus business owner at saka investor? So, yan yung laging sinasabi ng mga natin, busy ako, busy. Bakit busy ka? Business owner ka ba? Investor ka ba? Self-employed ka ba? Empleyado ka ba? Pag tinanong nga mag network marketing tayo, sabihin mo na busy ka. Parehas lang tayo, walang busy, no? Parehas lang tayong may 24 hours. Pero paano ba natin siya i-manage? Paano natin gawin, mga kaibigan? Okay? Ito na yung mga kaibigan. So, ayan. Yung sa left quadrant natin, employed. Ito yung pagkakaibahan ng mga quadrant na yun, yung mga ibig sabihin. Employed, they get paid according to their length of their working hours. No leverage, work for money. Halimbawa, sabihin sa iyo ng employer mo na 8 hours ka magtatrabaho, 800 yung 8 hours mo babayaran ko. Tatrabaho ka ngayon. Sa loob ng 8 hours, 800 ibibigay sa iyo. No? Salamat ka kung ilibre ka ng snacks. Salamat ka kung ilibre ka ng merienda. Kagaya nandito mga kaibigan sa nagpatrabaho ako sa bahay ko. No? Nagpatrabaho ako sa bahay na to, ililibre ko sila ng snack. Libre ko ng pagkain, merienda. May libre pang tagay, no? May libre pang sigarilyo, may libre pang alak. Bakit ko ginawa yun? Buo yung sahod nila. Dati yung pinagawa ko to dito, ang minimum ay 300 sa labor. Ginawa kong 350. Yung mga skilled, 450. Ginawa kong 500. Ganun ako kayabang mga kaibigan. No? Bakit? Naisip ko kasi kaibigan na kapag ginawa naman nila tong bahay na to, I will stay here for a long period of time. No? Pwede akong tumira dito within 40 years, 50 years, hanggang sa tumanda ako kaibigan. No? Kaya dinubli ko yung bayad o dinagdagan ko. No? May mga time na dinubli ko talaga yan kaibigan yung bayad nila. Minsan kahit hindi buo isang linggo yung nila, 4 na araw lang minsan nagtatrabaho, ginagawa kong isang linggo. Kaya nga sinabihan ako ng live-in partner ko na ang yabang ko daw, no? Ang yabang ko daw. Kasi sobra-sobra yung bayad ko. Yung bahay ko hindi natapos mga kaibigan. Dahil sobra-sobra yung bayad ko. Pero nasa isip ko kasi mga kaibigan na ang trabaho naman nila ay mapapakinabangan ko ng hanggat ilang buwan. Next mga kaibigan, yung self-employed. No? Self-employed, they get paid according to their work value. So no leverage, work for money. Kung halimbawa ikaw ay, sabihin na natin, manager ka ng isang company, 30,000 monthly ka, bibigyan ka ng 30,000 monthly. They get paid according to their work value. No? Sabi nga nung kaibigan ko na binabayaran daw siya according to her ano ba yung sinabi niya? Yung kung halimbawa ikaw ay isang supervisor, yun ang babayad sa iyo bilang isang supervisor. Halimbawa, teacher 3 ka, yun yung ibabayad sa iyo. They get paid according to their work value. Pare-pareha lang namin kaming tao. Yung kasama ko, mas magaling pa ako doon mag-discuss sa isip ko. Sarili ko, i-compare ko. Pero, teacher 4 siya dahil nagpa-promote. Ako hindi ako nagpa-promote. Bata pa siya, matanda na ako. Mas marami akong idea. No? Dahil mas mataas yung papel niya, according to their
work value. Pero kahit marami ka pang i-explain dyan, ano ang mga idea na binigay mo dyan, pero teacher 1 ka lang, yung teacher 3, teacher 4, nagpaupo-upo lang, they get paid according to their value. No? Depende sa posisyon, mga kaibigan. So, no leverage, work for money. Self-employed. Diba? Ganyan mga kaibigan. Pagkakaiba. Ito namang mga business owner, they get paid according from their business revenue. With leverage, people work for them. No? Kaya ang sabi ko kanina, maraming tao dahil marami siyang binabayaran din na empleyado. No? They get paid according to their business revenue. No, nag-invest sila ng negosyo. So yung revenue, yung balik, yung magiging tubo para sa kanila, yung magiging income nila, interest doon sa mga in-invest nila sa kanilang business. So nagle-leverage sila. So hindi na nila kailangan magtrabaho. No? Business owner ka eh. Namuhunan ka ng pera. Namuhunan ka ng negosyo. Negosyo ka ng malaki, kaya paupo ka na lang. So hintay ka na lang ng revenue. Yung income ng iyong business. No? Mag-hire ka ngayon ng manager, supervisor, malaki yung negosyo mo, din yung revenue o ano yung kita, bayad mo doon sa mga babayarin, mga kuryente, kung ano dyan. Pero ang ano na dyan mga kaibigan, yung manager na tsaka supervisor, trabaho na nila yan, trabaho ng security guard yan, trabaho yan ng mga sales lady mo. Ikaw po ka na lang. No? Umusta ka na lang doon sa ano mo, sa katiwala mo doon, yung manager mo. Kung ano nangyayari sa negosyo mo. Dahil business owner ka eh. Ikaw ang business mo, ikaw na nagmamanage doon, ikaw pang naging security guard, ikaw pa yung nagtitinda, ikaw pa yung naging cashier, dubli-dublihin mo na yung katawan mo. No? So yan yung mga business owner mga kaibigan. No? So business owner, they get paid according to their business revenue. With leverage, people work for them. Hindi mo kailangan magtrabaho. So ito yung investor mga kaibigan. No? Ang investor mga kaibigan, they get paid from their investment. With leverage, excuse me, money work for them. No? Pera na yung nagtatrabaho para sa kanila. They get paid from their investment. So yung ano ko kanina mga kaibigan, yung share. No? So, yung share mo doon sa ininvest mo. No? Halimbawa, nag-invest ka doon sa realty ni Bilyar, ganyan. So, bigyan ka niya ng share. No? Kung, halimbawa, ang senior mo ay 1 million, 1 million shares, magkano yung 1 million? Halimbawa, billion na yun, o baka tutubo yun ng 1.5 billion, tumubo ng kalahating billion. No? Kaya investor tawag sa'yo doon. Malaking pera ang kailangan. Saan naman natin kukunin yan? Anak na lang tayo ng isang mangingisda. Pero kung ikaw ay isang anak ng investor, ay ikaw ay tagapagmana ng kanyang mga investment. Okay? So, sana nakakuha kayo ng idea sa apat na cash flow na yan, no? So, tuloy natin mga kaibigan. Ano ba yung... So, what do you prefer to be? Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kaibigan? No? Kaya sabihin mo ngayon, hindi tayo makikinig dyan eh. Pangit naman yung nagsasalita. Mga kaibigan, utak ginagamit. No? Ano yung mga idea natin? No? Maraming mga ano dyan, mga gwapo dyan, hindi naging successful. Mayroon namang mga gwapo, naging successful, ginamit yung kapugian nila. Mayroon ding pangit dyan, naging successful, ginamit yung kapangitan nila. So, depende na yan sa technique nyo mga kaibigan. Depende na yan. So, para sa iyo kaibigan, tinatanong kita, what do you prefer to be? Think about it. So, what are you right now? No? Kumusta ka ngayon? Kumusta ang buhay natin? So, kaya mo bang
paaral yung mga anak mo sa mga sikat na paaralan? O kung hindi mo man kaya mapaaral sa mga sikat na paaralan, kaya mo ba silang bigyan ng magandang buhay? O kung hindi mo naman kayang bigyan ng magandang buhay, paano mo sila bibigyan ng magandang buhay? Tanungin mo sarili mo, kaibigan. Ako tinatanong ko sarili ko sa mga ganyang sitwasyon, mga kaibigan. Meron nga akong libro nabasa, sinabi niya doon na ang mga mahihirap daw, kaya sila naging mahirap dahil nag-iisip sila na sila ay mahirap. Mahirap yung iniisip nila, no, hindi nila kaya. Pag inisip mo, kaibigan, na hindi mo kaya ang isang bagay, talagang hindi mo kaya yun. Dahil negative ka eh. Walang mangyayari sa buhay mo pag negative ka. Minsan mga tao dyan, mga kaibigan, na umaasa sa desisyon ng ibang tao. Ako hindi ako umaasa sa desisyon ng ibang tao. Ni asawa ko, magulang ko, nanay ko, hindi ako umaasa sa mga desisyon nila. I learned my lesson from my mistakes. No? I accept challenges. I accept mistakes, no, mga kaibigan. So, i-challenge mo rin sarili mo, kaibigan. Get out from your comfort zone. No? Get out from your comfort zone. Where are you right now, mga kaibigan? DXN MLM business. Ano ba yung MLM? Multi-level marketing. That is DXN business. So, ayaw ko yan. MLM naman yan. Ano ba yan? Hindi mo nga alam kung ano yung MLM eh. Hindi mo nga alam kung paano mag-business eh. Ayaw mo pa mag-DXN. My God. No? So, mga kaibigan, isipin ninyo, mga kaibigan, maraming mga taong ayaw ng ganyan. No? Maraming mga taong napaka-negatibo. Mga kaibigan. So, ano ba yung MLM business? Pag-aralan natin yan, mga kaibigan. No? Why DXN is the best choice para sa mga ganyan, mga kaibigan. No? DXN is a business. No? You leverage through people. You have two income, active and passive income. Mga kaibigan, dito sa DXN, libre na yung groceries ko. Libre na yung groceries ko sa DXN, mga kaibigan. So, building network that creates passive income builds your huge income stream. Pwede tayong kumita ng passive income, active income. No? Ano pa? Builds your huge income stream. Mamaya, isa-isa natin ipapaliwanag yan, mga kaibigan. Your DXN business, after leverage, makes you not work for money. Instead, your money will work for you. Ganyan, mga kaibigan. So, yan. So, ang DXN, mga kaibigan, ito yung business ng MLM na may leverage na siya. Leverage your people. Through your people. Para magkaroon ng passive income. Once na ikaw din sumali sa negosyo na to, kaibigan, sa DXN International, aralin mo ang negosyo. Si partner, si Apply noon dati, yung business partner ko, sabi niya sa akin, aralin mo, partner, no, ang negosyo. Parang nagtatampo nga ako eh. Turuan pa ako ng Apply eh. Pero wala akong magawa. Kailangan kong aralin ang negosyo, mga kaibigan. Bakit kailangan kong aralin ang negosyo? Dahil negosyo mo yan eh. Baka mamaya si Upline biglang mawala eh. Wala ka ng Upline, wala ka ng negosyo. No, hindi mo negosyo si Upline. Once na alam mo kung ano yung negosyo mo papasukin, aralin mo, alamin mo, gawin mo, no? Para umasinso ka. Baby Boomers. Play Baby Boomers video YouTube. Ano ba yung Baby Bloomers na yun? Hindi ko naman pinlay yun, no? Mga kaibigan. So, the next $1 trillion industry. Next $1 trillion industry. My God, dollar na yung pinag-usapan dito. Paano ba natin gawin to, no?
no? So ito yung mga hula, mga kaibigan, no? The wellness industry will exceed the 1 trillion healthcare industry in the next 10 years. Marami na ngayong mga insurance company, mga health, yung mga ano nila, yung mga pinopromote nila, mga kaibigan, about sa health and wellness. The greatest entrepreneurial opportunities will be in distributing rather than manufacturing wellness products and services. The greatest entrepreneurial opportunities will be in distributing. No? Kaya maraming mga kaibigan na marami tayong mga kaibigan dyan na nag-aalok ng health, healthcare, mga wellness products. No? Dahil nahula na to many years ago na in the next 10 years, trillion healthcare industry ang mag-exceed, no? Sa mga ano. So, the emerging industries of wellness and network marketing are combining to create today's and tomorrow's new wealth. No? Magiging, ano siya, magiging source ng kayamanan. Bagong source ng kayamanan, mga kaibigan. Totoo yan, mga kaibigan. Kaya marami ngayong mga network marketing na nagsusulputan. Hindi natin yan sila masisisi dahil gusto rin naman yan nilang mag-income. Gusto rin nilang kumita. Pero, tandaan mo, kaibigan, kung ano ba yung network marketing na pwede mo magiging lifetime business mo, mga kaibigan. So, isa na dyan, mga kaibigan, ang in-offer ko, yung DXN International, na malaki ang may tutulong sa atin, mga kaibigan. No? So, what is a baby boomer? Ano ba yung baby boomer na yan? The generation born in the years 1946 to 1964 after the World War II, as the world stabilized and the birth rates soared. The largest generation in U.S. history, baby boomers are currently shifting from being part of the workforce to being part of the retired population, mga kaibigan. No? Yan yung baby boomer na yan, mga kaibigan. So, tama-tama talaga na matapos yung spirulina natin. No? Spirulina yun na yung ininom natin, kaibigan, kasi paganda ng ano na to, cereal na to, kaibigan. So, yan sa mga pinapangarap ko talaga, itong spirulina cereal na to. So, available yan dito sa bahay, mga kaibigan. O mag-comment lang kayo kung napanood niyo yung video na to. Pwede kong may deliver sa iyo at may padala sa inyo, mga kaibigan. No? Spirulina cereal. Ito yun, mga kaibigan. Hindi ko na lang kunin, kaibigan, yung box nito. No? Ito yun siya. Panoorin nyo na lang yung mga video ko para makita nyo yung ano na yan, yung spirulina cereal na yan. Napakaganda po. The best po talaga yung spirulina cereal na yan. No? So, health of the boomer generation. Who are the baby boomers? Baby boomers make up 42% of the adult population in the US. 78 million born from 1946 to 1964. Nag-boom pala yung mga baby na yan, mga kaibigan. Pagkatapos ng World War II. No? Dahil kunti na lang ang tao, kaya nag-boom na yung mga baby boomers na yan, ako, mga kaibigan. So, ito na, mga kaibigan, kilalanin natin to, mga kaibigan. No? Ito yung mga idol natin sa isang negosyo. Baby boomers dictates the market trend start in World War II after war. No? Pampers, Gerber, IBM, no? 3.4 trillion, 3 times bigger. No? Kilala mo yan, si Manny Villar, si Uncle. Forbes, Manny Villar, still the richest man in the Philippines. No? With ilan yung billion network ni Manny Villar, mga kaibigan. Nag-boom, mga kaibigan. So, sabi nga nila, hindi raw natin
kainggitan yung mga taong ganyan mga kaibigan. So, do the business, no? Yung masaya ka, ano ba yung ano mo? Eh, kung masaya si Manny Villar dahil na-achieve niya yan, good for him. No? Ganyan mga kaibigan, no? As long as na alam mo ano yung sikreto ng pag-asenso ni Manny Villar, no? Networking din yung ginamit niya. Power of leverage, network marketing mga kaibigan, no? So, ayan mga kaibigan, ang global wellness economy. Ito yung estimate in the year 2022, 5.6 trillion in the year 2022. Mga kaibigan, 2026 na ngayon mga kaibigan, no? Basahin natin dito sa baba. Healthy eating, nutrition, and weight loss. Yan. Yan yung mga gusto ng mga ano natin ngayon. Kaya ako gusto ko yan, ang healthy eating, nutrition, and weight loss kasi para sa akin, pag ganyan yung kinakain natin araw-araw, eh, tama yung ano natin, timbang natin. No? Healthy tayo. Okay yung kinakain natin, tama yung ano natin, yung kalusugan natin, yung timbang natin, abay maganda yung ano natin, pangangatawan natin mga kaibigan dahil nga healthy, no? So, physical activity yan. So, may mga budget na nakakompute na dyan kaibigan. Personal care, wellness, tourism, no? Real estate. Dami mga kaibigan, no? Global wellness economy, 5.6 trillion the year 2022. So, 2026 na yun mga kaibigan. Kaya marami na ngayong nag-invest sa wellness economy. No? Marami na mga kaibigan. Ikaw na lang ang kulang. Kaya mag-join ka na sa DXN. No? So, PM mo lang. Kung mapag-isip-isip ka dyan mga kaibigan sa sinasabi natin. So, DXN company is proven in the wellness industry for 30 solid year with good track record. Napakaganda ng record ng DXN mga kaibigan. DXN is health, wealth, and happiness. Kaya masaya ako, nandito ako sa business na to kaibigan dahil na-achieve ko na rin yung mga benepisyo ni DXN para sa atin mga kaibigan. No? So, hindi man tayo naging totally mayaman mga kaibigan. No? Ayaw, wag din natin yung sobrang yaman. Pamigay din natin yan. No? Kaya dito nga sa akin, nagbibigay ako ng promo kapag mag-join ka. So, may bibigay ako sa iyo na price. No? So, bukod pa sa makukuha mo sa DXN, meron akong personal na sinishare doon sa mga members ko, mga kaibigan. So, share the blessing, no? Importante, marami kang kaibigan, marami kang kakilala, marami kang parehas kayo ng pag-iisip, pag-asinso at brotherhood at saka sa Panginoon, no? So, DXN, health, wealth, and happiness, no? Kailangan, yan yung dapat ang mangyari sa ano natin, napakagandang company mga kaibigan. Isa yan sa mga 100% na ko sa iyo, maipayo ko sa iyo. Mag-DXN ka kaibigan kung gusto mong magkaroon ng magandang kalusugan, health, wealth, and happiness mga kaibigan. Ito lang yan sa DXN International Private Limited, no? The opportunity is health, wellness, and nutrition. Yan. So, yan. Ibanggit ko na yan kanina na nasa wellness tayo ngayon. Kailangan natin ng health, good health, wellness, and nutrition. 100 million new millionaires in the next 5 years, mga kaibigan. Sa iba-ibang klaseng wellness products yan. Health products and nutrition, so, mga kaibigan. So, isa na ang DXN International, mga kaibigan, na makatulong dyan sa iyo dahil napakaganda ng ating marketing plan dito sa DXN at saka world class yung mga products natin, mga kaibigan. Low price, high quality, mga kaibigan. Low profile, high income, no? So, ganyan mga kaibigan dito sa DXN International. Then, the next millionaires. So, baka isa ka na dito kaibigan. Isa na tayo dito sa maging milyonaryo sa DXN International, mga kaibigan. So, nasa atin na kung paano natin to gawin, mga kaibigan, no? 10 million new millionaires will be created between 2006 to 2016. And the next millionaires explains how you can become one of them, especially if you are in direct selling, no? DXN International is a direct selling company, mga kaibigan. Technology, home-based business, no? Kahit nasa bahay ka lang, mga kaibigan. No? Andiyan yung mga stock mo, pat cellphone ka lang, pat chat ka lang, mga kaibigan,
ano mo sa kanila mga kaibigan, no? Product distribution or an emerging trillion-dollar industry like wellness. So, yun yung sinabi ko sa inyo mga kaibigan na Dixon ay member siya ng direct selling, wellness pa rin siya. Health, nakapokus tayo sa kalusugan mga kaibigan. Yung mga products po natin, mga food supplement, beverages, personal care, and mga cosmetics mga kaibigan. At marami pang ibang mga kaibigan, mamimili ka na lang kaibigan. No? So, how to choose the MLM? How the right MLM? Paano ba natin piliin yung tamang MLM mga kaibigan? So, DXN International kaibigan, no? Sa inulit ko, si Dato Dr. Lim Xiaojin, the sole founder and chairman of DXN International Private Limited mga kaibigan. No? So, ang company natin kaibigan, may 10 years acid test, no? Mayroon siyang 10 years acid test. DXN is 30 years worldwide. Company profile, no? One world, one market, trustworthy, 100% deep free, no? Tayong utang. One total company. Ang Dixon mga kaibigan, wala siyang utang, no? One total company, no? Tayo yung gumagawa. Ano yan, ipapaliwanag natin yan mga kaibigan. No? So, products, affordable, quality, proven, organic, made with unique process, extraordinary products po ang ating mga produkto dito sa DXN International. So, generous marketing, no? With 71% return profit to its independent distributor. Kaya kung isa kang independent distributor ng DEX International, pwede kang kumita 71%. No, aralin mo lang kaibigan kung paano yung 71%. Papaliwanag natin yan doon sa marketing plan mga kaibigan. What is your best MLM business? Ano yung mapili mo na ngayon kaibigan? May napili ka na ba? What is your best MLM business mga kaibigan?